Shalom, Miss Pacha. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, sisisirin natin ang isang malalim na misteryong matatagpuan sa 1 Korinto Kabanata 6, versikulo 17. Sinasabi sa atin ng teksto na ang taong nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Sa wikang Griego, ang salitang nakikipag-isa ay kolao, na ang ibig sabihin ay idikit o isemento ng magkasama. Ngunit sa pananaw ng Messianic Jewish, tinitingnan natin ang konseptong Hebreo na dabikot, ang pagkapit kay Adonai sa bawat hibla ng ating pagkatao. Kapag tinanggap natin si Yeshua, ang Mesiyas, bilang ating Panginoon at tagapagligtas, isang sobrenatural na pagkakaisa ang nagaganap. Siya ay nananahan sa loob natin sa pamamagitan ng Ruach HaKodesh, ang banal na espiritu. Hindi lamang ito isang legal na kasunduan o basta-bastang pagkakaibigan. Ito ay isang espiritual na pagsasanib. Isipin ninyo iyan sandali. Kung kaisa mo sa espiritu ang Mesiyas, saan ka man pumunta, nandoon siya. Ano man ang iniisip mo, naririnig niya. Ano man ang ginagawa mo sa iyong katawan, ginagawa mo ito sa kanyang harapan. Ang Apostol Pablo o si Shaul ay sumusulat sa mga mananampalataya sa Korinto, isang lungsod na kilala sa imoralidad. Kailangan niyang ipaalala sa kanila at sa atin na hindi na natin pag-aari ang ating sarili. Binili tayo sa malaking halaga, ang mahalagang dugo ng kordero. Dahil tayo ay nakikipag-isa sa Panginoon, ang ating mga katawan ay literal na isang templo, isang mishkan, para sa Ruach HaKodesh. Dapat baguhin ng katotohanan ito kung paano natin inaayos ang mga alitan, kung paano natin tinatrato ang ating kapwa, at lalo na kung paano natin tinitingnan ang ating pisikal na katawan. Hindi lang tayo basta nagkakamali kapag nagkakasala tayo. Dinadala natin ang ibinukod na Espiritu ng Diyos sa mga lugar na hindi siya nararapat. Ngunit may pag-asa. Kung ikaw ay naligaw, ang teshuvah, pagsisisi, ay laging nariyan. Bumalik ka sa Kanya na iyong kinakaisahan. Hayaan ang Kanyang Espiritu na gumuya sa iyong bawat isip at hakbang ngayong araw. Hindi ka nag-iisa, bahagi ka niya. Pagpalain ka nawa ni Adonai at ingatan ka. Pasikatin nawa niya ang Kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Manatiling matatag sa pananampalataya at samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral habang patuloy tayong lumalakad sa liwanag ng Kanyang salita.